Kay Ate Mary, Lord, sa pananakit ng katawan. Yes, Lord, we pray, Lord, na siya po, Panginoon, ay ma-recover, Panginoon, yung kanyang strength. We pray, Lord, sa mga papers na lalakali, Panginoon. Yung pinsan ni Ate Rose, O God, Yes, ay Lord. maging magkatumbay, O God. Amen. Maging sa aming kapatid, Panginoon, sa God family, we pray for your favor, O God. Yes, Lord. We also pray, Panginoon, sa gawain ngayon. We pray for your Holy Spirit to be with us. And patuloy, Panginoon, sa buong maghapon, samahan niyo po kami, pagpalain. And Lord, we take this time, Lord, to pray para sa outreach, para sa Tuesday sa Golden Brothers. We pray, Lord, for your Holy Spirit to flow, and we pray for your grace, O God. Ngayon pa man, ihanda niyo yung mga tao na mamimit namin doon. Kami rin po ng mga pupunta ron, ihanda niyo po kami. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kapatid ko sa pananampalataya, tayo po ay naririto at ihanda po natin ang ating mga sarili. Palinis po tayo sa ating Panginoon. At magpasalamat tayo sa kanyang kabiyayaan sa araw na ito. Tayo kanyang pinagpagpo sa lugar na ito. At siya ay maparangalan. Hallelujah! Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras na ito, Lord. That we gather, O Lord, to worship your name, O Lord Jesus. Tunay na napakadakilang mo kami, Lord. Karapag-dapat ka, Panginoon, na maparangalan. Patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami, O Lord. We are nothing without you, Lord Jesus. We thank you, Lord, that we humble ourselves, O Lord, for your throne alone, Lord Jesus. We glorify your name. At patuloy, Panginoon, na maranasan ng bawat isang kamay mo at ay balaan mo sa oras na ito, Lord. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mapulihan at malakila sa gawain ng Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Amen. Our word to worship reading for today is taken from the book of Psalm 86, verse 9 to 10. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Amen! Tayo lahat ay magpuri, magpasalamat, at sama-sama tayong magbigay, papuri, parangalan natin ang Diyos na buhay sa ating Hallelujah! Sama-sama
Patuloy kami na magpupuri sa iyo, O Diyos, sa anumang sitwasyon na meron kami pagkakas sa araw na ito. Sa mga darating pa, samahan mo po kami. Ikaw ay Diyos na buhay. Tunay na wala kang katulad, O Diyos. Salamat po sa ganitong pagkakataon na ikaw ay aming papupurihan. Hayaan, Panginoon, ng pangyarihan at presensya mo buhat sa lugar ito. Hindi, Lord. Kadakilaan mo, kulang
burdens of last sa inyong puso of last days. Ito, Lord, yung mga bagay, O God, na hindi namin maintindihan, Panginoon. We just want to surrender everything to you, Lord, and offer to you alone, O God, knowing that you are our God who is in control. We lift up to you every day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Scripture, Iha. Miss Oscar, the scripture reading for today is taken from Book of John, chapter 15, verse 1 to 4. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I always remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Amen. Thanks be to God. Thank you, Lord. Thanks be to God. Good morning po. Good morning, Pastor. Parang napakaseryoso ninyo. Nag-defense po ako. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Are we blessed? Amen. Kaya yung pamilyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pamilya. Tayo po ay sumundaling kumikita, tayo po ay nagdalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory, we give you honor, we give Yes, you Lord praise. Jesus. For you're the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. Lord, thank you so much for the wonderful time that you give to us. That we can worship and praise you, O God. Yes, Lord. And also, Lord, patuloy mo namin ini-entrust sa iyo ang kabuuan ng gawain. Yes, Lord. And we recognize, Lord, apart from you, we can do nothing. Amen. Pinapasako namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Alam nyo, para ako ang na-defense. Kasi para napakaseryoso po yung lahat. Kahapon, nandun kami sa kanila, sabi ko, parang hirap na hirap ako kasi napakaseryoso po nila. Ayun pala lahat mga galing sa trabaho. Sabi ko, bakit seryoso nila? Nasa baptis na ako. Pero dito lang kita ko kanina, parang alay na alay. Ay, bagay ako, pamalikot na sa mga dito. Mga kapatalo na dito, kaya sabi ko. Welcome po, Pastor. Ha? Welcome. Oo, kaya. Senior citizen na po. Sabi ko, senior citizen, hindi naman naman na tayo. Minsan na naman ako kung sino marin eh. Minsan na naman ako, pero naman ko, pwede humingi naman doon ng sorry kay Lord. Yeah, pero ang pagkakalalan natin ngayon ay tungkol po sa pruning. Amen. Kapag tayo po ay tinatapyas, o ibig po sabihin, kapag tayo po ay pinuputol, nililinis, masakit, mahirap. Pero ito po yung daan para tayo ay lumago. Amen. Sa buhay po natin para sa Panginoon. Sa relasyon po natin. Pero ito ang tatalakayin po natin ngayon ay yung salitang pruning. Sinabi ko ito sa Tagalog.
lalabas sa akin, nakaka-service po tayo ngayon. Sa pagkaka, hindi niyo makikinig yung English ko eh. So, sabi po niya sa Tagalog, dahil po makisuyo, ayan. Ang sabi po dyan, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang nagsasalita po nito, walang ibang hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapagtalaga. Siya ang banal na hardinero. Amen. Amen? Amen. At sabi, inaalis niya ang bawat sarang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sarang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. So may rason kung bakit mayroong pagpuputol o paglilinis. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita. Sinabi sa inyo, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kapag sinabi po natin yung salitang pruning o prune, ano bang ibig sabihin nito? What does pruning means in the Bible? Ano bang sinasabi nito mula sa kanyang mga salita? Ang sabi, ang salitang pruning o ang salitang prune na nakasaad dito po sa John chapter 15 verse 1 to 2, ibig sabihin o nangangalugan ito to cleanse. Ibig sabihin, maglinis. At ang tanging paraan upang manatiling healthy ay manatili na konektado sa puno. Amen. Kaya nga sinabi kanina, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. Or apart from me, you can do nothing. At gaya nga po na binanggit ko kanina, walang ibang banal na hardinero. Ang ating Ama ang siyang banal na hardinero. At ang sabi yan, pinuputol ang mga hindi malusog at hindi mabungang bahagi ng ating buhay. At ang dahilan kung bakit pinuputol ito para isulong yung paglago at pagiging mabunga. So makikita po natin yung dahilan kung bakit may pruning na nangyayari. Pero alam niyo ba, kapag may pruning, masakit at mahirap. Kasi kung minsan, yung taong gagamitin ng Lord sa'yo, yung taong talagang malapit sa'yo. Ang mahalaga ko kasi, meron tayong teachable heart na handang magpaputol, magpalinis. Amen. At ang sabi mo ito, ang proseso nga mo ito, masakit. Pero kahit na masakit, ay humahantong sa mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Amen. At naroon din po yung spiritual na paglago. Kaya ang pruning ay para maging mature tayo. Amen. Amen po ba? May mature tayo. Alam niyo, meron ako nabasa na mag-asawa na sa unang pagkakataon, nag-hide po sila na magpuputol po ng kanilang puno. Kaya pinuputol niya ang mga saan na halos na walang natira. Kaya mo nang makita mo itong mag-asawa mo ito, nasabi nila, wala na. Naubos na yung mga sanga. Sabi niya sa nagputol ng kanilang puno, lubos mong sinira ang aming puno. Pero ang sagot po, nung nagputol, sabi niya, mag-antay lang kayo at tignan
Dahil sinisiguro ko sa inyo na hindi na magtatagal ay may mas maganda ang itsura ng puno kaysa sa dati. Kapatid, ganito po yun. Tulad po ng mga puno ay nangangailangan po ng pruning. Bakit? Para maalis ang mga patay na sanga. Ganun din po sa atin. Ikaw, ako, ay kailangan tapyasin. Kailangan linisin. Kailangan putulin. At muling ihugis sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Kaya dito sa sinabi sa John chapter 15 verse 2, sinabi ng ating Panginoong Yesus, bawat sanga sa akin na hindi namumunga ay inaalis. At ang bawat sangang na patuloy na namumunga, siya ay paulit-ulit na pinuputol upang ito ay magbunga ng higit pa. Amen. Magbunga na mas mayaman at mas pilong bunga. Kaya nga po, ang pruning ay napakahalaga para lumago tayo sa ating paglakad kasama ang Diyos. Amen. Kasama katulad ng pinatarating kanina, kasama namin ang Diyos. Amen mo ba? Nainuwala ko kayo? Amen. Kaya nga po, mahalaga po na suriin po natin ang ating mga sarili o nagkakaroon po ba tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili kasi baka kinakalagkad na natin ang mga patay na sanga sa ating mga buhay. Ano yung mga patay na sanga na ating kinakalagkad? Sabi ko nga, maaaring ito ay isang masamang relasyon. Maaaring ito ay sugat mula sa iyong nakaraan o isang negatibo sa loob na pumipigil sa iyo na masihan sa buhay. Kaya, mas maganda kung makikita natin ang nakikita ng Diyos sa atin. Kapag nakikita natin yung nakikita ng Diyos sa atin, sasabihin natin sa Panginoon, tanggalin natin ang mga patay na sama na iyon. Kapatid, ang pinakamagandang bagay na maaari po natin gawin ay hayaan ang Diyos na tutuwid ka. Kahit mahirap, kahit masakit, dahil makikita mo ang ilang kamangha-manghang resulta. Tingnan po natin, ano po yung mga examples of pruning by God. Unang-unang po yan, bad habits. Pagka sinabing bad habits, ito yung mga masasamang gawin, yung nakasanayan mo na hindi maayos sa paningin mo ng Diyos. Yung katulad mo yan, ay yung unang-unang binakamit, yung salitang panininan po. Ito yung mahilig gumawa ng mga maling kwento. Alam niyo ba, marami pa rin sa mga Bible-believing Christian na mayroong bad habits na kinakailangan tapyasin mo sa akin. Yes, yes. Alam niyo ba, naman pa rin mga Christian chismosa. Naniniwala ko ba kayo? Sabi ko nga sa nakaraan eh. Sabi ko na nakaraan, alam mo sa Pilipinas, kaya mo siguro pinanong lang. Yung mga tao sa Pilipinas, sabi ko nga kay Pastor Robert, naninibago talaga ako dito. Bakit, Pastor? Kasi paglabas ko dito sa Pilipinas, paglabas ko, ang dami mga tao. Ang dami ba? Bata ko lang pinag-uusapan dito, yung kapitbahay nila. Yung minsan na wala na nga dito, karahin-rahin na lang tinitira, pinag-uusapan pa eh. Sabi ko dito, kung wala na mag-aarap siguro, mga chismosa. Wala naman siguro, parang hindi ko yung mga paliwala. Parang hindi Pastor, marami din dito. Diba? Hindi. Alam niyo kasi, hindi yung mga mas na nakakabit sa akin. Aminin man natin hindi, marami pa rin mga Kristiyano. Sula. Tama na ba
na hindi natin namamalayan, pero kinakailangan natin sa Diyos. Pagmumuhin mo ng Diyos yan. Kasi, ito po ang aking tanong. Meron at ako sa sinasabi ko. Ang paninilang puri ba ay nagdudulot na maganda sa buhay natin? Hindi ba? Hindi. Nagdudulot po ba na maganda? Hindi. Halimbawa ganito. Ikaw, o ano ang maaari mong maramdaman? Next time, ayan. Ano ang maaari mong maramdaman kung ikaw ay siniraan ng kapwa? Ano mararamdaman po niyo? Ha? Aroy! Hindi mo ba masakit? Yun po sasabihin natin. Kahit nasabihin pa man natin na hindi totoo, maaamintuhan ka pa rin. Yes. Tama ba mali? Kahit hindi totoo. Parang sa amin, may sinasabi sa akin, ang ganda na lalaki ko raw. Tulad yung nakasang piling ng dami. Sinabi ko, nagtatawanan na kayo. Akala ko naman, kakabi ko kayo. Hindi ba? Totoo yun eh. Sabi ko naman dito, wala na kang mayabang. Nakakatawa ko tayo sa iyo. Hindi, totoo ba, di ba? Masakit kapag tayo po ay siniraan. Kahit hindi totoo, ako'y natuto kayo lahat. Ganito po yun. Baliktari naman po natin. May dudulot ang maganda kung ikaw ay manihira sa kapwa. Mayo. Ha? Wala po. Wala. Mayo. Mabuti kung gano'n. Ito po yun. Tandaan po natin palagi yung sinabi sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyo gawin sa inyo. Amen. Amen mo ba? Amen. Napakalinaw po ng kahulugan yan. Siguro naman ayaw natin na siraan tayo. Yes. Eh kung ayaw mo natin na siraan tayo, eh huwag dito natin gawin sa iba. Uy. Tama ba mali? Wala. Dito mo tayo pinatapos ng Lord. Para magmagulong tayo. Amen mo ba? Amen. Amen. Kaya kung tayo ay nakagawa ng paninirang puri sa kapatid natin sa Panginoon, eh panahon na para bumili tayo ng tawad sa Lord. Sige, Pastor. Tama ko ba mali? Tama po. Bumili tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Kung nagawa tayo ng ganitong puri ng kasalanan. Kasi alam niyo ba, hindi lang natin, napakaliit lamang nito, pero malaking pinsala ang nagawa nito. Dahil sa maliit na gilayan, pwedeng masira ang relasyon ng mga asawa. Ng mga kahit ng mga kaibigan. Dahil lamang sa pag-iismo sa Diyos. Alright. Tama ba mali? Amen. Tama, Pastor. Ano ang sinasabi ng Balalang Sultan? Sabi mo yan. Sabi, huwag kayong pakipasa na ako. Nagpapasok ba kayo? Hindi ko maintindihan. Ayaw mo ba sa akin yan? Kanila sa kawan mo. Ang sabi yan, huwag kayong mag-dismissan tungkol sa inyong kapwa. Ay, ko naman, Pastor, parang ako yan. Huwag kayong magsalita o gagawa ng anumang makakasira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon, isang slave. Dalawang sa kanya. Huwag kayong magkalat ng anumang nakakasira ng pulis ng inyong kapwa. Kita mo natin. Eh sabi ko na, kailangan ko, lagi natin binabantayan ang ating mga sarili. Yan po yung mga bad habits
habits na gusto alisin ng Lord sa atin. Na hindi mo natin namamalayan. Kaya tayo pinapagis natin. At ang layunin kung bakit tayo pinuputol, kasi gusto ni Lord na tayo po ay magmatuloy. Amen. Lumabo tayo sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawa po, ano tayo mabadhad dito natin? Pagsisinungaling. Maraming sinungaling dito. Tama ko ba rin? Oo. Diba? Totoo naman eh. Kaya sabihin mo ba, white dress naman, pastor eh. Kahit ka sinungaling Panginoon. Yes. Tama ko ba rin? Amen. So marami ko sinungaling dito sa atin. Gawin mo na, nagsisinungaling na lang. Aminin natin. Marami pa rin sinungaling sa atin dito, di ba? Yes. Aminin natin mo, kung wala nga, amen. At alam ko, kung sino kayo pagpalaan ng Diyos. Amen. Pag-amin ng pagiging sinungaling, marami mo sinungaling sa atin dito. Opo. Baka sinungaling kayo! Hallelujah. Just Pero tingnan natin, ano yung sinasabi ng mga bilang may mga bagay na pinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, isa yan. Sa pagmamataas, mayabang. Sino mayabang dito? sila. Sila lang. Sino kayo dito eh? Sila, hindi ako. Kayo. Ha? Sila kayo. At ang sabi niyan, pangalawa, ang mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon ay ang pagsisinungaling. Yan po yung mga bad habits na sabi ko na, sino ba ang ama ng kasinungalingan? Satan. Tingnan mo ang katayo mo. Ayaw ko. Sinabi ko na tingnan niyo, hindi ko alam. Sino mo ang ama ng kasinungalingan? Satan. Tingnan niyo ang katayo niyo. Hindi po. Kasi hindi mo alam tingnan. Kasi sabi, tingnan niyo, di ba ang ganda para sa angel? Pero hindi niyo matignan. Pwede niyo matignan. Yes. Ano yung matignan niya? Sinabi ko parang angel. Diba? Si Taning, ang ama ng kasinungalingan. Hindi ko ba? Sino mo yung nalinda ni Taning na unang babae? Eva. Si Eva. Nag-ano? Serpent. Hindi ko ba? Ang sabi nga po, sa lahat po ng hayop na nilikha ng Panginoon ng Diyos, ang ahas ang pinakapuso. Si Bess. Si Jose, Si Bess. si Luis. Best friend. Ha? Best friend. Alam na ako yung alam dito ha. Sabi, mag-uso po tayo ha. Nakikismis ka agad si Pastor. Nakikismis ka agad si Pastor. Di ba sabi siya? Si Bess ang akas. Minsan, tinanong ng ahas ng babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng limang puno sa halaman? Grabe si Sir. Kaya mo kasi pala siya. Sumagot ang babae. Sabi niya, makakain naman ang kahit anong bunga ng puno rito sa halaman, maliban lamang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halaman. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o hindi kumain ng bunga ng puno yun, kapag ginawa namin mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan na mamamatay kayo. Grabe talaga ang puso. Hindi totoo yan. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bunga yun, mabubusat ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakala po ano ang mabuti at masama. Kita mo natin, ganon katuso si Satanas. Hindi ko ba? Ganon katuso
ito po yun eh. Ganon kasinungaling si Satanas. Kapag naniwala tayo sa isang kasinungalingan, napapahamak tayo. Gayon din naman. Kung gagawin natin ito sa ating kapwa, mapapahamak din sila. Tama ba mali? Tama ka, Pastor. Sa paliliban natin, nakakalubot ito sa mata ng Panginoon. Hindi ko hindi. Babalik at babalik pa rin tayo sa tanong nito. Anong gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo? So kung ayaw nating pinagsisinungalingan tayo, huwag din natin gawin. Amen. Amen mo ba? Amen po. Palakpakan po natin. Sabi mo po, kaya ang sinado sa atin eh. Tapos sinado sa atin. Ano sabi ng Pahayag 21:8? Ngunit ang mga duwa, ang mga ayos mga palataya sa akin, ang mga marumi, ang gawain, mga mamamating tao, mga imural, mga mangkukulan, mga sasampa sa mga Diyos, at lahat ng sinungaling ay itatapon sa naglalagabdab na lawang apoy at kasukre na sa ikalawang kamataya. Ang mga sinungaling sa impyerno. Sinungaling mo ba kayo? Bagay impyerno kayo? Sometimes. Ha? Sometimes po. At least may umamin. Minsan. Kaya hindi kayo umamin. Bahala kayo, hindi kayo mapupunta. Araw-araw. Pero totoo po yan. Hindi ko pa. Yan po yung mga bad habits. Sabihin po natin na gusto ka sila. Hindi na kaya natin ang liit lang. Okay lang yan. Pero yan ang gusto alisin ng Diyos. Pagkasin ng Diyos. Kaya na mga kapatid, magtatakis po tayo. Kasi sa magtatakis po sa atin, doon lumalan mo yung ating relasyon sa Panginoon. Palakpakan po natin. Ilang oras po ba ako dito? Magkano oras? Ang kagalasing ko, Pastor. Okay! Alam niyo yan, ha? Sumunod po. Yung mga obstacles. Pag sinabi obstacles, mga sagabal o mga kailangan. Ano sabi po ng Colossus chapter 3 verse 2? Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Ano yung sagabal yun? Sabi nga, kamusta ang ating prayer life? Kamusta ang ating quiet time? Kamusta ang ating devotion? Maraming sagabal. Pag-gising na pag-gising niyo sa umaga, sino ang una niyong naiisip? Kadalasan, yung daming gagawin, yung trabaho mo. Yung iba naman kadalasan, pag-gising na pag-gising sila mo kaagad ang hawak. Ang ano gagawin, titignan ko ba nag-bless sa pinos niya? Hindi nagsisisi. Hindi ko magaling. Pero, yan po, ay gusto ko alisin ng Lord. Kasi ang gusto ni Lord, na pag-ising natin sa umaga, siya ang una natin nakakasabi. Amen. Amen ba? Amen. Siya ang una natin haharapin. Pero nangyayari. Sabi, ang mga bagay na napalang ang isa-isa ngayon, hindi mga bagay na panlupa. Ang ginagawa mo natin, mga panlupa. Kapatid. Alam mo ba, dahil marami mga bagay na panlupa ang dating inisip, ito po ang nagiging dahilan kung bakit tayo nalalayo sa presensya ng Diyos. Tama po ba mali? Tama Hindi po. natin na-priority. Yan po yung mga sakapan. Sa Maynila ako, sa Pilipinas, ganyan. Cellphone.
social media. Hindi man yung magagawa sa social media. Pero kung yun ang bumukot ko sa buhay mo, yun ang ako. Diba? Pangatlo, kasi ko yung ako ito eh. Yung pag-aalala, yung worry and guilt. Alam mo, alisin ng worry. Saan mo ba nakaalala ng tao ng isang tao? Alam mo, ang tao, kahit ang Kristyano, natatakot kapag may pangaling na biglang dumating sa kanya. Nag-aalala sa future sa mga nangyayari. Doon nag-aalala. Ang pag-aalala ko, akala, kabaligtaran po yan na pag-ituwanan naman ng pagkakaya sa Diyos. Yes. Tama ba mali? Amen, Pastor. Kaya nga, ano sinasabi niya? Tinanong niya ang mga alagay niya, bakit kayo natatakot? Wala kayong ba kayong mananampalataya sa akin? Ang istorya ng ito, si Jesus pumunta ko sila sa kabilang lawa sa kayong mga disipulo. Tapos si Jesus natutulog sa likuran, may unan ang sarap ng tulog niya. Tapos may bagyong dumating. Karamihan sa kanila, mga mahuhusay na mangingisda. Pero nung pumapasok na ito, biglang halos pa na mabubuo sila, nakakatuwa sila. Ano nila? Hinanap nila si Jesus. Natutulog ang sarap ng tulog. Tapos ginising nila. Bakit? Kasi sobrang takot mo nila. Kaya pinagsabihan mo sila ni Jesus. Sabi niya, dahil sa kakulangan ng pananampalataya, kaya sila natakot. Ganun din po tayo. Nag-aalala tayo, natatakot tayo, dahil sa kakulangan po ng pananampalataya. Amen. Kapatid, may mga problema tayo. Tama po ba kayo? Tama po, Pastor. Pero sabi ko nga, hindi problema ang problema. Ang problema ay ang kakulangan ng pananampalataya. Amen. Sinabi ko ito hapon. Kapag mas malaki ang tingin natin sa problema kaysa sa Diyos, natatakot tayo. Tama po ba rin? Pero, kapag mas malaki ang Diyos sa ating paningin, lumalakas ang loob. Amen. Kaya po, ang solusyon sa mga takot, pag-alala, pag-itiwala, at pananampalataya. Tandaan po natin, lumala po ang pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Kaya sabi ko, mga problema, training ground po natin yan. Training ground na pananampalataya. Kaya sinasabi sa Ipod ng Diyos, huwag kang matakot. Hindi po ito hinihiling sa akin. Kundi iniuutos mo sa akin, huwag kang matakot. Hindi yan nirequest ng Lord sa akin. Kung ano yan, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Sabi niya kasi kanila sa kanila, kasama natin ang Diyos. Kapag kasama mo Diyos, matakot ba? At huwag kang mabalsa sapagkat ako'y Diyos mo aking palalaksin ka. Kasama mo natin ang Diyos. Amen. Pero alam mo, hindi natin sa paliwasan na nag-aalala tayo. Pero minsan, may magaling na bagay. Sabi ko nga, maganda. Pero huwag na lang mo natin maganda kasi nagdadala dito sa iyo para lang sa iyo ang lumaki ng magtiwala sa Diyos. Tama mo ba eh? Amen, Pastor. Amen po. Kaya makain mo natin ang ating mga. Ngunit po, nagmamahal tayo, sabi ko, nakakulas tayo dito eh. Yung visions, no, of God's pruning. Ito po yung mga nagdala. Una, to bear much fruit. Sa Tagalog, magbunga ng masagana.
John 15, tingnan natin sabi niya. Inaalis niya ang bawat sama hindi nagbubunga. Inaalis niya. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sama nagbubunga upang magbunga ka ng lalo sa sana. So, nakita natin yung layunin kung bakit tayo tinatapyas ng Lord. May layunin siya para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya, lumago tayo sa relasyon ng ating sa relasyon sa Diyos, mag-mature tayo bilang mga Kristiyano. Amen. At ang sabi, hindi tayo tinatapyas ng Diyos dahil galit siya sa iyo. Hindi niya tayo pinuputol dahil hindi sa sakripisyo ni Jesus. Tinatapyas tayo ng Diyos o pinuputol tayo ng Diyos o ang kanyang mga sana upang tayo ay magbunga ng masagana. To bear much fruit. Kaya kung tinatapyas mo tayo, huwag mo tayo maghihimay ko sa Diyos. Maraming pagkakataon, yung malaki sa puso mo, siya ang magsasalita. Gagamitin siya Diyos. Kaya minsan tayo, ayaw natin magpapakiyas. Kasi masakit talaga. Try ang umibig natin. Diba? Kung hindi tayo namunga, kung hindi tayo namunga, wala sa atin ang Espiritu ni Kristo. At ang ganitong uri ng sama ay inaalis ng Diyos. Walang halaga sa Diyos ang sama hindi namumunga. Amen. Ngayon po yun. Nililinis po ng Ama ang sangang nagbubunga para lalo mamunga. Pinuputol ng Diyos ang masasamang sama o ang masasamang ugali natin. Masakit sa pakiramdam kapag tayo po ay tinatapyas. Kapatid, kadalasan, ipinapalibulot ng Diyos na dumanas tayo sa krus. Amen. Sa gayon, makakapamunga tayo ng masakit. Amen. At ito po yung sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalahan, kapayapaan, katiyan, kabutihan, katakawan, kalinamunan, at pagpipigil sa sarili. Walang kalas-lakasan. Ito po yung sinasabi, kapag nasa atin, yung Holy Spirit, nasa atin, ang mga yan, magiging fruitful po tayo. Amen? Amen. Kaya ako, magpapapiyas po tayo. Huwag na po tayo, masakit na huwag na po tayo mag-upload sa mga. Amen. Pangalawa mo, sabi niya, to assure us that we are truly saved. Tinitiyak po sa atin, kaya tayo tinatapyas na tayo po ay mga tunay na mga na kay Kristo. Ligtas po tayo. Kasi po ang pinuprune ng Diyos, ito po, ang pinuprune ng Diyos ay ang mga mananampalataya. At hindi ang hindi mananampalataya. Amen. At ang ganyan, upang tiyarin sa atin na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Ganito po yun. Ang tunay na anak ng Diyos, ang pinapalo ng Ama sa langit. Amen. Hindi po ang anak sa labas. Yes. Tingnan po natin Hebrews chapter 12 verse 8. Sabi niya, sapagkat, anong sabi? Dinidisiplina ng Panginoon ang mga pinamahal niya. Ibig sabihin, pag tinatapos tayo, pinagtahan nito. Amen. At pinapalo ang itinuturing ng anak.
tiisin niyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito'y nagpapakilala kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Kaya kung tayo po ay pinapalo, tinutuwid ng Diyos, tinatapis ng Diyos, ibig sabihin, tunay tayo mga anak. Amen. Amen? Amen. Kaya kung sa ating pagiging mamunga, tayo ay nakatunayang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin. Ibig sabihin si verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang ating mga alagad. Pangatlo po, sabi yan, God is free to answer more of our prayers. Sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang banal na pruning ay nagre-resulta sa pagkatuto manatili kay Jesus. At ang resulta po nito ay ang kalayaan natin humiling sa Panginoon. Ang sabi, ano man ang ibig mo at ito'y gagawin para sa iyo. Tingnan mo natin sa sila. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hindi ninyo sa panalangin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay ito sa inyo. Yan po ang kailangan. Kaya malaya po tayo. Kung tayo maluwag sa puso natin na magpapakapit sa Diyos, maluwag din sa puso ng Lord na sagutin ng ating mga. Amen. Kaya ako, ang konisyon po sa pagsunod sa ating buhay panalangin ay idinisenyo ng Diyos upang patuloy tayo ma-motivate sa ating paglakad sa pananampalataya. Isa po ito sa mga relasyon sa buhay ng mga Kristiyano. Ang-apat po ang pagbulit. Gising na po kayo tapos na. Sabi niya, God rules us so that We will glorify we will glorify Him. Amen. Wala po dapat na sikat. Wala po dapat na maluwalhati. Si Lord. Siya. Amen. Sabi si David in verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo masalanan ng nagbunga bilang aking mga alagad. Napakalinaw po na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan nito ay niluluwalhati ang aking Ama sa Jesus. Na kayo ay magbunga ng marami. Ang ibig sabihin po ng magluwalhati ay to enlarge and to draw attention bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, hindi tayo nabubuhay upang ituon ang pansin sa ating sarili, kundi sa ating maluwalhating Diyos at Tagapagligtas. Amen. Kaya kung meron man dapat na maluwalhati, meron dapat na sikat na nagkakuli siya lang. Amen. Sa buhay mo natin, hindi ko tayo nakapagaling. Marami po ako na sa Pilipinas, ang daming mga movements na naroon na nandito sa office nakakausap. Parang nagpapagaling. Yung isa nakakausapin mo dito,
mas marami ang kumain sa amin sa kanya, pagka-record kami sa akin. Mas konti sila, mas marami. Sabi ko, hindi tayo nagpapala yun. Amen. Hindi tayo nagpapala. Walang ibang dapat na maluwa sa atin. Walang ibang dapat na mawalin na sila. Kundi ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, bilang pagkatapos, sa atin po, tayo ay ninakagwas ng Diyos. At ang layunin niya sa pagkatapos na ito, gusto niya lumalik ng relasyon. Amen. Amen. Hamon po sa akin. Kaya naman ito, kailangan para mangyari ang natin ito, isuko na talaga ng seryoso yung buhay natin. Amen. Tayo natin ngayon, tayo na natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay ko, Diyos, na napakadakila. Wala po kami ibang Diyos na aming patuloy na lalapitan kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang Diyos na dapat na maluwalhati. At ikaw lamang ang Diyos na tunay na nagbabago sa amin from glory to glory. At marami pa akong mga ugali sa buhay namin na kailangan matapyas. Lord, willing po kami magpalinis. Amen. Willing po kami magpatapyas. Amen. Marami pa rin po kami mga ugali na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Kung kami man po ay marami pagkakataon na nagsisinungaling. Lord, help us. Yes, Lord. Change us, Lord. Yes, Lord Jesus. Kung kami, O Diyos, ay madalas na nagbibigay ng mga maling kwento, Yes. istorya sa aming kapwa, isang paninirang puri sa iyo, O Diyos. Amen. Nagawa namin ito. Lord, linisin mo po kami. Amen, Lord Jesus. At tulungan mo kami, O Diyos, na mabago, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat walang ibang pwede makapagbago sa amin, kundi ikaw lamang. Lord, mahaba po kayo sa amin. Amen, Lord Gusto Jesus. namin, Lord, na maging tulad mo, maging kawanis mo talaga, Panginoon. Amen. Yung karakter na meron tayo siya, meron kami. Amen. Tulungan mo po kami, Panginoon. At sa mga oras po ito, amin pong isinusuko ang aming mga buhay. Amen, Lord Jesus. Isinusuko po namin sa iyo anumang kahinaan na meron po kami. Yes, Lord Jesus. Lord, tulungan mo po kami. Amen. Mga kapatid, nais ko po kayo ipanalangin sa mga sandali. Amen, Lord. Hindi pa po tayo perfecto sa paningin na Yes, tulungan. Lord Jesus. Pero ito ang kanyang kalooban. At kung kayo po ay meron gustong isuko sa Panginoon sa mga sandaling ito, anumang kabigatan, anumang bagay o habis na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, nais ko po kayo nangyayari sa harapan. Sapagkat alam ko na may gagawin